So, hi mga loves, maperang araw sa inyong lahat. So, ako po ito, si Gloria Escoto, o mas kilalang Mamu Hayi. So, ngayong araw naman na to, ang ating mga babasahan naman ay ang mga artista at showbiz talk host. So, sila yung babasahan natin ngayon. And then, isisingit din natin ang mga artistang pumanaw na. Bali, ito kasi loves ay by request. So, umpisahan na natin, may loves. Sa ating unang taong babasahan, by the way, itong mga loves ko, gabay. So, sana wag niyo akong i-bash, bagkos kung may maririnig kayong negative dito, pwede niyo paabutin sa kanila or pwede niyo na sabihan sila para bigyan ng babala and makapag-ingat din sila. Game na tayo. So, ang unang babasahan natin ay si Christian Albert Gasa. Mas kilalang Sian Gasa sa social media. Siya ay pinanganak ng July 5, 1993. So, tingnan natin mga loves ang cards niya. So, dito sa barahan niya, kung career ang una nating pag-uusapan, masasabi ko naman na mas mamamayagpag tong taon na to sa isang taon. Though, may mga tao siyang parang makakalaban or makakabangga, pero ito ay deadma lang. So, pagdating naman sa kanyang pamumuhay sa 2025, masasabi ko naman na magiging masaya siya. And, ayun nga, may mga tao kasi nagagalit sa kanya or magagalit pa. Siguro sa mga ilalabas niya o i-reveal pa niya, balitang artista o balitang pang-vlogger niya, kaya siya loves parang magkakaroon ng mga lihim na kaaway. But then, pagdating naman sa pera mga loves ko, masasabi ko naman na itong tao naman na to ay dire-diretso lang yung pasok ng pera sa kanya. Meron man sigurong mga sabihin na natin na kagipitan, ito ay mga unexpected na gastusin lang. And pagdating sa health niya, ayon, siguro sa kalusugan, masasabi ko, wag lang masyadong magpuyat. Kasi dito kung makikita niyo may 5 sword, may 2 of wands, and may ace of wands. So, possible to stress or pagtaas ng dugo ang kanyang maging problema sa isang taon. So, ayan mga loves ko ang aking basa kay Sir Christian Albert Gasa. Goods naman yung 2025 niya. Yung health lang niya yung dapat na kanyang ingatan. So, next natin ay ang isa din sa matunog na showbiz host. Si Sir Rogen Diaz Pandaan, or ang screen name niya ay OG Diaz. So, tignan natin ang basa kay Sir OG Diaz. So, umpisa na natin sa career. So, next year mga loves ko, marami to or mas magiging matunog din ang pangalan nito. Marami itong maa-attract, sabihin na natin maa-attract na po pwedeng followers or mga clients, ganyan. May nakikita din ako na possible na isang tao na po pwede niyang mapasikat din. Pagdating naman sa pera mga loves ko, masasabi ko na parang meron siyang unexpected na pagkakagastusan. So, hindi ako sure kung itong bata na to ay kanyang magiging anak or kanyang magiging apo. Pero possible na magkaroon sila ng isang blessing sa isang taon. Pagdating naman mga loves ko sa pera. So, pagdating naman sa kanyang 2025, medyo may pagdadaanan din to na mga kontrobersyal. Siguro mga taong makakabangga niya. And dito ay maaayos naman tong problema na to. Kaya lang magkakaroon ng parang malaking usapan. And then, pagdating naman sa health niya, ayun, siguro alagaan na lang ni Sir OG yung kanyang kalusugan. Dahil dito sa kanyang cards, posible rin ang pagtaas ng dugo. Kung siya ay nagme-maintenance na, ito ay kanyang pagpatuloy and then, ayun, konting ingat din pagdating sa diet. So, ayun po, ang cards natin para kay Sir OG Diaz. So, uulitin ko. Itong pagbabasa ko ng mga sikat na nagbabalita sa atin ng showbiz ay by request po ito na atin naman pong pinagbigyan. Next na po natin si Cristinelli Salazar Fermin. O mas kilalang Christy Fermin. Para kay Nay Christy.
tignan po natin ang inyong career next year. So, pagdating naman po sa career, dire-diretso lang. So, yung mga pagsubok po, yan naman po ay malalagpasan. So, kahit pa paano po ay magiging maswerte din pagdating po sa karera po na inyong tinatahak. And then, pagdating naman po sa pera, masasabi ko naman po na okay naman po yung flow. So, may mga blockage. Siguro po ito yung mga unexpected na gastusin na po pwede nyo pong kaharapin sa 2025. And then, ingat na lang din po sa pagtitiwala sa tao sa paligid. Kasi po baka po maloko. And then, pagdating po sa kanyang health, same lang din po. Huwag pong masyadong magpagod, magpuyat, ganun po. And then, ingatan din po ang diet. So, next natin mga loves ko, ito, na nagbabalita sa atin ng showbiz, Eugenio Romerica Abunda Jr. o mas kilala po siya sa Boy Abunda. So, tignan po natin ang kanyang baraha para sa 2025. So, sa 2025, medyo magiging emotional to si Sir Boy. Siguro, baka possible epekto ng mga nasasagap niyang energy sa paligid niya. Pero kung sa career naman ang pag-uusapan natin, medyo magiging okay or sabihin na natin na parang same lang din kung ano yung 2024. Pagdating naman mga loves ko sa pera, tuloy-tuloy lang naman ang pasok. Do parang may nakikita ako dito na parang masasangkot siya or possible na maloko siya sa pera. Kaya kung meron pong mag-aalok kay Sir Boy Abunda ng mga investment, gano'n, na parang negative, gano'n, o parang may nafe-feel siya na negatibo dito, wag na pong ituloy, Sir Boy, kung sakali po na kung sakali po inyo itong mapapanood, ayun, wag nyo na pong ituloy kung sakali po na meron pong mag-alok. At dito kasi sa next cards niya about health, so lumabas ang death card. So, masasabi ko po siguro na kay Sir Boy, mag-iingat po kayo pagdating po sa inyong kalusugan. So, kung nakakaramdam na po ng mga pagkahilo, ganun po, pagkapagod ng mabilis, ganun, try nyo na po magpa-check up, sir. Ito naman po ay masusolusyonan kaagad. So, ulitin ko po kay Sir Boy, medyo ang magiging problema nyo po next year ay health. So, tingnan natin yung all in all. So, ayun, dahil nga dito lang sa second to the last nung linya ng cards niya is yung health, medyo magre-recover to kung sakali. Sabihin na po natin na ang 2025 ay medyo magkakaroon ng onting problema pagdating sa kalusugan. Pero uulitin ko po, kung ito po ay mapapanood nyo para po kay Sir Boy Abunda, ito naman po ay malulunasan or sabihin na po natin na pwede nyo pong maiwasan kung ngayon pa lang po, kung may nararamdaman na, pwede po kayo magpa-check up para po hindi na po dumating sa puntong ito. Ito ay gabay lang. So, pwedeng mangyari, pwedeng hindi mangyari, pwede natin itong malunasan, and pwede din natin itong maiwasan. Para dun sa 4 na binasahan ko, pwede po itong maiwasan, lalo na po kung maririnig nyo or mapapanood nyo po itong vlog na to, uulitin ko po ulit, pwede po itong maiwasan. Ito po ay gabay lang po natin. So, next naman po natin, si Ricardo Carlos Castro yan. So, ang kanya pong screen name ay Rico yan. So, tingnan po natin kung si Rico yan po ay nakatawid na. Nakatawid na din po ito. Nakatawid na rin po si Rico yan. And kung sakali po, ito po ay kasama na rin po natin dito sa mundo na to. So, maaaring siya po ay lalaki pa rin. Na-reincarnate pa din siya sa lalaki. So, kung siya po ay nabubuhay ngayon ibig ko sabihin sa pagkaka-reincarnate niya, kung sakaling siya ay nabubuhay, maaaring masasabi ko na mga nasa edad 8 hanggang 10 taon. Ganyan na yung edad niya ngayon. So, lalaki pa rin siya. So, at least, di ba,
kahit pa paano, may nabasa tayo na maganda. Sila ay na-reincarnate na. Kasama na rin uli natin dito sa lupa. And then next natin, Eduardo Garcia. O mas kilalang Eddie Garcia. So, May 2, 1929. So, tanungin lang po natin kung si Sir Eddie Garcia ba ay nakatawid na rin. So, dito kay Sir Eddie, actually, hindi pa niya ganun katanggap. So, ayan. Medyo, nandito pa siya, o sabihin na natin, nakasama pa din natin siya dito. So, dun sa family, kung sakali pong mapapanood nyo to, pwede po tayo mag-light lagi po ng candles para po sa kanya. So, parang may hinihintay to eh. Kung makikita nyo po yung Two of Cups, hindi ako sure kung buhay pa po ang kanyang asawa. Maaari po ito po ang kanyang binabantayan, kaya po hindi pa po siya tumatawid. So, ayun po. Atin nang nabasahan ang mga sikat na artista na pumanaw na. And then, kung makikita nyo ibang tarot cards yung ginamit ko. So, ibang tarot siya. Okay. So, sunod na tayo sa mga sikat na artista. So, balik na tayo sa cards natin. Basahan natin ng mga sikat na artista, mga loves ko, na actually hindi namin to na isama nung kami ay nag-vlog ni Mel. And ngayon, dito ko sila babasahan. Tingnan natin kung ano ang kanilang kahihinatnan sa 2025. So, unahin na natin si Miss Bea Alonzo. So, pinanganak siya ng October 17, 1987. So, masasabi ko, pagdating sa career, mas mamamayagpag ang career ni Miss Bea Alonzo sa isang taon. So, dito may nakikita ako parang teleserye na po pwede niyang gawin. So, kung itatanong niyo kung sino ang kanyang magiging love team, ewan ko kung excite kayo, pero pwede dito si John Lloyd. So, po pwede silang gumawa ng another movie o kaya another teleserye na pagtatambalan nila. And kung sa usapang pera naman to mga loves, mas lalong sabihin na natin magiging blessed si Miss Bea Alonzo sa isang taon. Tapos dito sa kanyang cards nakikita ko possible siyang magkaroon ng isang karelasyon na hindi ko sure kung ipapakilala niya sa atin. Pero dito sa cards na to, kung sakaling magkaroon siya ng karelasyon na to, sila ay magiging masaya. And then pagdating naman sa health, gusto kong sabihin kay Miss Bea na ayun, siguro yung iwasan na lang yung sobrang pagpupuyat, kung nagpupuyat, or sabihin na natin na iwasan na lang din siguro yung magpa-stress. So, deadman na lang natin kung sino man yung mga taong naninira. Ang importante doon, marami kang magiging blessings sa isang taon. So, next natin si Miss Heart Evangelista, ang kanyang screen name. So, February 14, 1985. So, tingnan natin kung anong mangyayari sa career ni Miss Heart. So, mamamayagpag pa din siya sa isang taon pagdating sa fashion. And madadagdagan din ang kanyang kaperahan. And then, maraming pwede siyang masangkot sa isang issue na mababash din siya. Pero ganun pa man, deadma na lang, dahil possible din to na magatid sa kanya ng maraming pera. And pagdating naman mga loves ko sa kanyang kalusugan, siguro immune system. So, ingat na lang si Miss Heart kung sakali sa pakikisalamuha, tapos face mask na lang pag may time, Miss Heart. Pero ayun, mas magiging blessed ka sa isang taon. So, good luck. Si Miss Dorothy Ginto Jones. So, ang birthday po nito ay January 6, 1936. So, mas kilala po siya si Miss Nida Blanca. So, gusto ko pong ipabatid para sa kung may pamilya man pong naiwan pa si Miss Nida Blanca, masasabi ko naman po na ito po ay nakatawid na. So, kung ano man po yung hinihingi niya na justice
ito po ay kanyang nakuha na. So, ito po ay kanyang nakamit na. Kaya siya po ngayon ay masasabi ko na nakatawid na po siya. So, next naman po natin, si Sir Ronaldo James Dulaca Gibbs, o mas kilala po sa Ronaldo Valdez. So, titignan lang po natin kung sila po ay nakatawid na. Wala naman po tayong ibang uusyosohin. Ito po ay hindi. Malungkot po siya. So, maaari po ito, kung saan po siya inabutan ng pagkamatay ay nandun pa din po. So, siya po ay malungkot. Andun pa din po siya sa bahay na yon, and hindi pa po siya nakakatawid. So, ganun pa man po, pag po ganito, pwede po tayong mag-alay po ng dasal sa kanya po para po siya ay tuluyan na po makatawid at ma-reincarnate po. And then, next po natin, si Sir Rodolfo Vera Quezon Sr. O mas kilala pong si Tatay Dolphy. Tignan po natin, July 25, 1928. Tignan lang po natin kung sila po ay nakatawid na or kasama pa rin po natin sila dito. So si Tatay Dolphy po ay nakatawid na po siya. And dito po sa cards, masasabi ko po na mukhang na-reincarnate na po siya. Mainam naman. So, next po natin dito, o mas kilala pong so, ito po si Miss. Actually, siguro sa health, medyo hindi na po siya ganun ka-healthy. And ito po ay kumbaga nag-e-enjoy na lang sa, sabihin na po natin, sa mga huling taon ng kanyang buhay. May death card din siya. So, may death card din po siya. So, hindi ko po sinasabi na siya po ay possible po na mag-pass away next year. Pero pwede po kasi ito matagpuan na lang siya na parang walang buhay. So, ito naman po ay kanyang tatanggapin kung sakali. And if ever po na mangyari po ito, masasabi ko naman po na na-fulfill po niya yung buhay niya dito sa mundong ito. Kumbaga mga loves ko, masasabi ko na nag-enjoy siya and naging masaya siya sa buhay niya dito sa ating mundo. So, next naman natin, ito marami talagang nag-request nito. Si Ashley Sophia Smith, o mas kilala sa Fiang. Patignan natin ang cards ni Fiang. Oops. So, career mga loves ko, magniningning ang career niya next year. So, marami siyang show na po pwedeng mag-guest siya. Pero kung ang itatanong nyo, mga teleserye, mga loves ko, possible mga mga huling buwan ng 2025, posibleng mangyari to. And masasabi ko, my loves ko, na magiging successful pa siya sa mga susunod na taon ng kanyang buhay. So, healthy naman si Fiang. Siguro na lang din, advice na lang din paglalabas naka-face mask para maiwas yung ubod sipon. Kay Lynn Nicole Alcantara, mga, tingnan natin ang kanyang cards. So si Kaylin ay masaya and mas magiging okay ang kanyang career sa isang taon. So, dire-diretso lang din kung sakali ang pasok ng pera sa kanya. Marami ding sabihin na natin guesting. Kaya lang ngayon, mag-iingat ka, Miss Eileen. Pag ikaw ay lumalabas kasi possible na ikaw ay masangkot sa isang aksidente. So, kung makikita dito yung tower sa aksidente to. So, tignan natin health. So, ayun nga sa health naman,
sabihin ko nga na okay naman. Tapos ayun, face mask na lang kung sakali. So ayun mga loves ko, ang basa natin kay Miss Kaylin Alcantara. So ay next naman natin, si Miss Celestine Cruz Gonzaga Soriano, o mas kilalang Tony Gonzaga. So tingnan natin ang career ni Miss Tony. So, dito sa cards, kung makikita niyo ay Five of Cups, Lovers, Devil. So, dito parang merong nag-wish sa kanya ng hindi maganda. Pero ganun pa man, ito po ay kanyang matatagpusan. So, blessing, maraming blessings ang pwedeng dumating kay Miss Tony Gonzaga. So, siguro, ang advice ko na lang kung parang may mga naninira, wag na lang din pansinin. And ingat na lang din sa kalusugan kasi dito sa cards, pwede siyang dumaan sa hindi naman to depression pero possible mga loves ko ng pagtaas ng dugo. So parang magkakaroon siya ng health issue sa next year. So, tingnan natin kung mabubuntis uli si Miss Tony. So, mabubuntis uli si Miss Tony Gonzaga. And possible to lalaki. So, next natin, si Catherine Cruz Gonzaga Marada, o mas kilala sa screen name na Alex Gonzaga. So, tingnan natin si Miss Alex. So, si Miss Alex, marami pa itong pagdadaanan na swerte sa isang taon. So, ibig sabihin, next year, kung ano yung career niya ngayon, dire-diretso lang yon. Marami siyang aanihin. So, anak, actually ito nakapaalaga sa akin, or sabihin ko na talagang inalagaan ko pagdating sa pagkakaroon ng baby. So, next year, possible siyang magkaroon ng baby. Dito sa cards niya na to, pwede siya baby girl. So, i-claim na natin yan. Yun lang. Sana ingatan niya kasi may lumabas na death card. So, kung mapapansin nyo or kung narinig nyo na before na hinulaan ko siya, meron kasi siyang bantay na lalaki na kaluluwa na ayaw siyang magkaroon ng baby. So, lumabas pa rin siya sa cards. Lumabas pa rin siya. Pero, magiging masaya ang kanyang 2025. Do, ayun lang. Siguro pag mag-isa na lang siya, may mga tanong siya na hinahanapan din niya ng sagot. Isunod natin, si Sarah Asher Tua Geronimo. So, tingnan natin yung career or kung magkakaanak si Miss Sarah next year. Maayos naman ang kanyang taon. Madaming blessings, kaya lang syempre pag maraming dumarating na blessings, kahit pa paano meron tayong pinagdadaanan na kalungkutan din. Pero ganun pa man, marami pa rin mga loves ko na masasayang pwedeng mangyari kay Miss Sarah. So meron tong mga concert, o sabihin natin na meron tong mga o magkakaroon siya ng bagong project na kanyang tatanggapin. Ayun lang, medyo magiging stress siguro sa pag-iisip. Maaaring meron to sa kaloob-looban ng kanyang puso na gusto, kaya lang hindi pa niya agad makuha. So, tingnan natin kung magkakaroon siya ng anak sa isang taon. So, negative pa rin mga loves ko. Possible magkaroon si Miss Sarah ng anak. Kung di ako magkakamali, possible year of the sheep. So, 2 years from now. Natapos na tayo sa mga individual na mga artista. So, punta naman tayo sa mga sikat na celebrity couple. Tingnan natin kung ano ang kanilang magiging 2025. Unahin na natin basahan. Si Miss Judy Ann Santos Agoncillo at si Sir Ryan Christopher Gonzalez Agoncillo. So, titignan lang po natin dito kung okay ba sila next year. So, sa cards naman, okay naman tong mag-asawa na to.
pera, medyo kung may business to, parang magkakaroon ng konting kagipitan. Pero, ganun pa man, ito naman ay kanilang, kumbaga, masusolusyonan. Usapang relasyon, mas magiging strong pa itong couple na to. And, kung sa kalusugan naman, ayun, stress ang pwede nilang pangunahing dahilan ng pagtaas ng mga dugo. Pero sa pera, ayun nga, medyo may blockage, pero ox naman din, makasusolusyonan naman. And then, kung pagdating naman mga loves ko sa relasyon, okay tong couple na to, si Miss Judy Ann and si Sir Ryan Agoncillo, Dennis Trillo, and kay Miss Jeneline Ann Pineda Mercado, o mas kilalang Jeneline Mercado. Tignan natin yung cards nitong mag-asawa na to. Happy. Medyo magiging pagod lang sa isang taon kasi marami silang teleserye o sabihin na natin maraming trabaho o may pinto ng oportunidad ang magbubukas sa mag-asawa na to. So marami itong magiging pera next year. Yun lang, ingatan lang po ang kalusugan dahil po possible na dahil dyan sa stress na yan, bumigay. So, ubod sipon, papasok dyan, and then, pagdating sa literal na usaping kalusugan, high blood ang pwede kay Sir Dennis. So, ingat na lang po sa inyo, pero congrats kasi magiging successful kayong dalawa next year. So, ayun mga loves ko, uulitin ko uli, itong mga nabasahan ko na to ay by request, and ito ay gabay lamang. So, pwedeng mangyari, pwedeng hindi, pwedeng masolusyonan ng mas maaga kung sakaling maniniwala kayo. Hanggang sa susunod uli natin na basahan, ito po ang inyong lingkod, si Mama Gloria Escoto, and maberang araw sa inyo.